Next, quotient rule naman tayo ngayon. Kunin lang natin itong formula. So, pag ganito, matik na quotient rule, diba? So, ang formula, ang gagawin ulit natin una is define what is, simplify muna natin pag may makikita tayong radical. So, simplify natin. Copy mo lang yung 4, tapos copy mo yung x. Ngayon, hindi gaya ng kanina, sa product na may makikita kang exponent dito, tapos may exponent doon. Ganito yan. So, di ba, kapag x, may imaginary 1 tayo. Di ba? Tama. So, may imaginary 1 tayo dito. Yun yung lalagyan natin sa numerator. Kasi itong value nitong radical, always 2 yung value niya. So, magiging 1/2. Kapag i-convert mo ang radical, it's always gonna be raised to 1/2. And then, copy mo lang yung baba. Ayan, ganun na. Now, let's go to, ano ang f of x natin? Ito, di ba? Copy mo lang, 4x 1/2. G of x natin is yung baba na x squared minus 2. So, hanapin lang natin ang f prime of x at g prime of x. Ngayon, ang f prime of x, power rule, 1/2 times 4x 1/2 minus 1. 1/2 times 4, 4 divided by 2 lang yan, magiging 2, that's x, 1/2 minus 1. Kung hindi ka sure sa sagot mo, mag-calculate ka. So, 1/2 minus 1 is negative 1/2. Diba? So, negative 1/2. Then, is equal to, ito na pala ang ating f prime of x. G prime of x naman natin is, bilis lang, 2x, 2 minus 1, minus 0. Kasi constant. So, magiging 2 minus 1, magiging 2x lang. So, ito na ang g prime of x. Ngayon, let's get to solving na. Agad-agad. Ngayon, paano ang gagawin natin dito? Ano ang formula? Yung numerator, the same sa product rule, diba? Tapos, ang denominator lang is squared mo lang daw ang g of x. So, let's do it. Kikita ba? Ayan. Ngayon, sulat lang natin f of x times g prime of x. So, 4x 1/2 times anong g prime of x? 2x. Plus, minus pala. Kasi, dapat minus to. Ano to? Mali ata na isulat ko. Diba? Minus dapat to eh. Hindi ako. Minus dapat yan. Kasi quotient eh. Minus f of x. Ang tanga ko. Mali. F prime of x pala dapat, hindi f of x. So, mali to. Dapat 2x negative 1/2 to. Itong una. 2x negative 1/2. And then, yung next is yun yung magiging 4x 1/2. Tapos, ito naman sa g of x. Baliktad rin to eh. But yung ano dito is yung x squared. Minus 2. So, gets ba? Sorry. And then, yung g of x natin sa baba. X squared minus 2. Kahit hindi na natin i-bracket. Squared. Ngayon, paano ang gagawin natin dito? Dito, sa part na to, distribute lang natin to dito sa x squared at sa 2. Ito naman, pwede na diretso. Tapos ito, i-FOIL method natin ito mamaya. So, unang gagawin, ito muna. So, bracket, copy natin. Times x squared minus 2x negative 1/2
times mo sa 2 times mo sa 2 minus, pwede na natin ito diretso ilagay pero mamaya no. Plus ito, i-FOIL method na natin to. Ganito na natin to. I-expand. Yan. So, ang unang gagawin dito, ito muna. So, dito, multiply lang natin yung exponent. So, kapag multiply, di ba, plus sa exponent, plus 2, 3 halves. So, 2x raised to 3 halves times, minus, kako sana. Ito yun. Itong, ang answer dito, ito. Dito naman, negative 1/2. Ito times 2 mo lang. Magiging 4x negative 1/2. No? So, ibaba rin natin to. Dito naman, times mo lang tong 4 at 2, tapos itong 1/2, tapos yung 1. So, 4 times 2, 8. 1/2 times 1, edi 1/2 plus 1, magiging 1/2 plus 1, 3/2 ang exponent. Tapos dito, FOIL method mo lang. Ito, lagyan natin dito. So, di ba, x squared minus 2, x squared minus 2. Diba, ang FOIL method natin is ganito. Is ganito. And then, ganito. Is ganito. Hindi, ganito ang ano ng FOIL method, pero the same answer lang pa naman. Para mas mabilis na lang. So, x squared times x squared muna. X raised to 4 kasi 2 plus 2 lang. Yung exponent lang ang magpa-plus. X squared times 2x times 2, magiging negative 2x squared. Plus negative 2 times x squared, magiging negative 2x squared. Tapos negative 2 times negative 2, magiging positive 4. Now, combine like terms. x4, ito lang naman ang like terms. So, negative 2 minus 2, which means negative 4 x squared plus 4. So, ito na yung sagot. Ito yung ilalagay natin sa baba. So, x4 minus 4x squared plus 4. O, diba? Basic. And then, after that, i-simplify natin. Para natin i-simplify. Excuse me. As you can see, we have 3 halves here, and then we also have 3 halves here. So, what do? We combine like terms. Itong 2 at 8, pag minus lang natin. Dali, O, pala may nakalimutan na, pero mamaya i-explain ko. So, dito na tayo, diba? 3 halves at 3 halves ang exponent, the same. So, ito lang, minus lang natin sila. So, 8 minus 2, di ba? 6. So, 6x 3 halves minus 4x negative 1/2. Tapos ito, i-copy mo lang. Yan na yung sagot. May nakalimutan pala ako. Kapag pala quotient, tapos ganito yung denominator mo, kahit di mo na-expand na parang ganito. So, basically, pwedeng maging answer natin is, or lagay natin dito, copy mo yung 6x 3 halves minus 4x 1/2. Tapos, itong sa baba mo, ito, x squared minus 2. X squared minus 2. Yan. Basta kapag binomial ang tawag sa ganito, dalawa. Pag tatlo yan, trinomial. Tapos pag marami, polynomial. Kapag ganun, kapag ganito, hindi mo na need i-expand.
ganito na, ganito lang. Either of the two, pwede yan. So, ganun lang.